And ang topic natin about mga marites ng Lord sa atin. We have a lot of prophetics, so we're going to share this afternoon in this public place. Actually, last time the Lord said to me that I'm going to preach about the raffle system, which was the principles of God on selecting in the Old Testament, selecting leadership. Yun ang ginagawa ng Lord na pakikialam sa mga nililid niya na ginaguide niya ng mga tao o believers like an Israelite ng ancient history, kung paano nililid ng Lord ang tribe of Israel sa pamamagitan din ng raffle. Makikita natin yung versikulo sa Proverbs 16 verse 18. Dalawang verse ang nando doon. Isang chapter 18 at verse 18 din. So dalawa, 16:18 at 18:18. Ang sinasabi doon, ating babalikan ng scripture. Sabi sa Proverbs 16:18, ganito ang sinasabi. Cast it into the lap, and the Lord will set them apart. So, isang example, yung katulad niyan ngayon sa ating sitwasyon ng ating government, nagkakaroon sila ng mga problema. Yung parang ang tao nahahati sa dalawang faction politically. So, yung tinatawag na versikulo na to ay tugma. Tugma sa advice ng Lord sa atin. Gamitin natin ang mga principles ng God para kahit sa election, tugman-tugma. Nasabi dito, isa pa sa 18:18, the raffle put an end to quarrels and decide between powerful contenders. So dito, makikita natin na may two powerful contenders na pwedeng i-decide kung sino sa kanila ang in favor sa Lord. So ginagamit nga ito, katulad nung sinelect nga ang Israel, divide sila sa 12 tribes. Dahil 12 tribes sila, dinivide yung land nila ng 11 para yung ibinigay sa kanyang slots ng Lord sa Canaan. Sinabdivide yon. Tapos, bawat isa sa kanila binigyan ng equal possession na magiging kanilang tinatawag na allocation. So, 11 lang sila, pero yung isa sineparate ng Lord para mag-serve sa kanya yung tribes of Levites. Yun ang paraan ng Diyos para hindi siya direktang nakikipag-usap sa tao. Bali, gumagamit siya ng isang system o tools na advice niya rin na gamitin ng tao. Ang problema, ang Pilipinas, hindi natin ginagamit ang system ng Lord. Even though na we are majority Christians. Bali, ang ating system, parang system niya ng unang panahon ng mga Romans. Parang ganyan.
So, ngayong huling panahon, medyo nalalagay na naman tayo sa worst situation dahil sa political biases. Kaya ngayon, ang may advice ko sa ating mga ating ka-friends natin ay pumili kayo mga tao na maniniwala sa ganitong system. Kasi ito ang advice ng Lord. Dapat nang baguhin ang system ng Pilipinas kasi mula pa nung panahon ni yung old Marcos hanggang ngayon, wala pang nangyayari. Puro ganun pa rin ang sitwasyon. Puro promises sila pero wala naman. Kaya mabuti pa, ang solusyon yan, i-raffle na lang ang ayon sa advice ng Lord, i-raffle ang Senado para doon manggagaling ang President. Ganon din ang Congress, i-raffle para magkaroon tayo ng vice. So in that way, ma-fulfill natin o i-carry out natin ang advice ng Lord sa atin. Madali lang naman yan dahil ang bali ang magpapasa ng batas, COMELEC lang naman ang magkakaroon ng ratification sa batas ng COMELEC. Yung Omnibus Election Code, sa halip na botohan, doon na lang magkakaroon ng tinatawag na pagkakaiba. Bali, ang gagawin, iraraffle na lang ng COMELEC yung Senado at saka Kongreso for yung magiging deserve na magiging tinatawag na leader ng Philippines. Yun sa higher government, tsaka sa lower house. Pero pagdating sa mga barangay tanod, ganun pa rin. Through election pa rin. Bali doon lang magkakaroon lang ng amendment ang constitution natin ng konti. Hindi masyado magagalaw ang tinatawag na umiiral na constitution ngayon. Yon. Yan ang pinaka-advice diyan para mawala ang tinatawag na political dissension, yung bang away-away sa politics. Siraan. Nangyayari ngayon puro press releases. Maraming maraming epekto yan. Ang isang epekto niyan, walang makakapagdikta sa kanila na mga drug lords o mga tinatawag na mga gambling lords. Pati yung mga multinational companies, hindi sila pwedeng diktahan. Kasi nga wala silang utang na loob. Yun ang pinaka parang tinatawag na benefits pag nagkaroon ng ganyang tinatawag na amendment. So kailangan na natin ngayon yan kasi ngayon masyado ng hectic. Katulad yan, by March ang prophetic, magigera na. So pag naggera na, ang sabi ng Lord, wala nang eleksyon eh. Parang mahirap isipin pero yun ang sinasabi ng Lord, walang eleksyon, mangyayari. Kasi pag nagkagera yan, hindi maliit na gera yan. Mga superpower ang magigera, involved na yung mga superpower. Sa unang buwan ng March, malalaman kagad natin ang epekto niyan. Kasi ma-involve dyan, mga power grids natin. Mga substation, power plant, yan tiyak ang puntirya nila. Kasi unahan yan i-cripple nila yung mga government. Ang sabi sa prophetic, ang China, madidevastate, magigiba ang China. Pero, kung i-elaborate mo yung sinasabi ng Lord, pag nagiba mo ang China, ikaw giba ka na rin kasi magre-retaliate yan, siyempre. Pag retaliate niyan, kung ano yung mga vital installation, yun din ang i-distract nila. So tayong mga Pilipino, hindi tayo ligtas sa ganyang senaryo. Kaya ako nagbablog ngayon, Kasi ang mga leadership natin, puro politika ang naiintindihan. Ngayon pa lang nabubuksan ng isip, parang huli na. So ngayon, ano ang pinakamagandang tinatawag na criteria ng mga kung mangyaring senaryo yan? Dahil isang buwan na lang, March na.
Ang prophetic ng Lord is March mangyayari yan. Hindi, naka-order yan, hindi pwedeng baguhin. Ang problema, yung mga churches naman, hindi ko malaman mga wala ring mga revelation. Kaya ito, maganda. Andito tayo sa gitna ng isang lugar na may share natin sa mga ka-friends natin. At para magkaroon kayo ng tinatawag na early advice kung ano ang dapat yung gawin. Kasi pag na-quote and aware tayo dyan, unang-una kasi sa aking pananaw, ang unang mawawala dyan, power at saka water. Yung mga vital natin, necessities. Power, pati yung fuel, apektado yan. So, ano mangyayari sa Pilipinas? Actually, sa Luzon yan. Sa Luzon ang prophetic eh. So, dito sa Manila, sakop pa rin to ng Luzon. Kaya sinasabihan ko ang mga ka-friends natin na kasi marami nagpa-prophecy sa na parang kung ano-ano pinagsasabi. Pero ito reliable to sinasabi ko sa inyo. Kasi through Holy Spirit. Hindi kaya isipin, pero dahil nga ang Holy Spirit nananahan sa atin, nararamdaman natin yung tinatawag na indwellings na totoo yung sinasabi ng isang mananampalataya. So, yun ang dapat nyo maintindihan. Dapat nyo maramdaman ba? At dapat nyo mapanalangin. Maging maging vessel ng Holy Spirit. Malaman nyo kung paano nakikipag-dwell sa inyo ang Lord God. Kasi katulad ng sinasabi ko, ang buong kalawakan, balot lang ng Spirit of God yan. Ang sabi ng mga tao, hindi nila alam ang Diyos, pero ang Diyos, lumulutang lang tayo sa Diyos. Hindi malayo ang Diyos sa atin. Nakalutang nga tayo sa Diyos eh. Dahil tayo, pasahero lang sa earth na to. Tumatakbo tayo ng 800 kilometer. Ang earth, tumatakbo. Paikot ganyan, pa-circular. Umahabol tayo sa araw, 800 kilometer ang bilis natin. Kaya masasabi ko, pasahero lang tayo sa earth na to. Kaya konting galaw ng earth, siyempre, disaster ang mangyayari. May mga tsunami, may mga deadly effect. Talagang gano'n dahil ang earth, nagsiself parang self-procuring. Kaya nagka-self-procuring niya kasi halimbawa, may mga pakikialam kasi ang tao katulad ng mga dam, magtatayo ng malalaking dam. Anong mangyayari? Pag nagtayo ng malaking dam, maiipon dyan ng tubig. Pag naipon ng tubig dyan, dahil umiikot tayo, by gravity, nakakalculate yan, ng load yan. Ngayon, habang umiikot yan, nagtayo ka ng dam, maraming dam, magkakaroon na ngayon ng kilya, kumbaga kikilya ngayon ng earth. So, para makompensate yun, gagalaw ang earth sa sarili niya. May buhay ang earth. Ano yan ng Lord? Device yun ng Lord na mag-self, recurring. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na sabi nila, climate change. Dahil yan sa ginagawa ng tao, katulad nga yung mga dam na yan, na napakabigat, hindi ngayon nagbabalance ang earth. Nagsiself-recurring ang earth sa kanyang axis. Kaya nangyayari ngayon, dahil nagsiself-recurring siya, nagkakaroon ng lindol sa iba, nagyayelo. Pati yung tinatawag na gravitational force ng naapektuhan. Yan ang dahilan yan, hindi yan dahil lang sa smoke na pinapakawalan ng mga hindi lang yan dahil doon. Ang effect talaga niyan dahil doon sa mabibigat na ginagawa ng tao. At doon sa isang lugar, di ba, wala naman building. Tapos pagtatayo sila ng building na napakarami, ay ang bigat noon, imaginein mo. Di ba? Siyempre, divert nila yung tubig. So, gano'n na nangyayari. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na anomaly. Nagkakaroon ng anomaly doon sa circulation ng Earth. Yung axis na tinatawag. Actually, ang Earth natin, tatlong beses umiikot yan. Isa yung circular na hinahabol ang araw. At umiikot yan na pabalagbag.
O, dalawa. So, tumatakbo pa ng forward yan, mabilis. So, may tatlong galawang Earth. 800,000 kilometer per hour. Imagine mo gano'ng kabilis yan. Ang Earth gumagalaw. Umaandar. So, dito sa Earth na to, walang permanente. Dahil pasahero lang tayo dito. Kahit sino pa, kahit mayayaman pa. Kahit mamayari na ese. Pasahero lang tayo dito. Kaya buti pa intindihin natin ang sinasabi ng Lord. Kasi walang permanente dito. Pasahero lang tayo ng Earth. So, yun ang una nating topic, ha. Ngayon, pupunta tayo sa iba. Ngayon, dahil mangyayari nga yung war ng China at saka yung Taiwan na yan, involved yung malalaking multinational nation dyan, ang sabi ng Lord, giba ang China. Devastated ang China. Oh. Pero, imagine mo, bago mo mag-iba ang China, ngayon pa lang, na-program na nila sa kanilang mga system ng warfare yan. Kung ano-ano yung importanteng tinatawag na power grid ng kahit sino, kahit Japan pa. Basta yung kalaban nila na titira sa kanila. Ang Pilipinas, nakikisawsaw yung presidente natin. Oh, dahil doon sa West Philippine Sea. So dahil doon, dahil yung mga long range missile ng ng hypersonic nakatutok na sa mga ganun din, mga power grid ng China, yun din ang response sa atin. Ngayon, magkakaubusan ng missile yan. Pag nagkaubusan ng missile yan, nakikita nyo ba yung tinatawag na program ng China na parang mga drone, na parang gumagawa ng mga yung mga halimbawa statue doon sa yung mga gawa ng mga picture sa open air, malalaki. Yan, hindi yan dinisign ng China para lang magpakita ng nila, ng tinatawag na mga open nila, yung masasabi natin mga program picture nila. Hindi yan yung ginawa doon. Yan, magiging weapon ng China yan. Sinasabi doon sa nila na ang isang computer, ang kinokontrol lang ng isang computer 10,000 pieces ng drone. Kung yan 10,000 pieces ng drone dadali sa Pilipinas, lalagyan ng canister ng mga COVID, patay tayong lahat. Kaya hindi yung ginagawa ng China na yan, hindi lang yan para sa tinatawag na parang palabas. Ano masasabi niyo? Palabas. Exercises ng kanilang Yan, puro pang warfare ng China yan. Biro mo tatlong tao, kinokontrol nila ang isang 10,000 drones. Kung lagyan ng mga canister ng COVID yan, i-spray sa buong Luzon, anong mangyari sa atin? Ano ang hinahanda ng Pilipino para dyan? Actually, sinasabi ng Lord sa akin na sabihin ko, kaya ako ay binablog ko ngayon. Kaya sasabi ko sa inyo, mga friends. Kasi nga magkakaubusan ng missile. Yan ang gagamitin nila, yung mga drone na yan. So, hindi na ngayon. Kumbaga sa AI na ang labanan. Hindi na, wala na marcha-marcha. Yan, old school yan. Kaya ang sabi ng Lord, mananalo ang China, imagine mo. Ang Lord na nagsasabi ang Lord ang Panginoon na Diyos, sinasabi na mananalo yung mga walang Diyos. Imagine mo kung gaano ka-devastated ang mangyayari. Devastation. Kaya hini-heads up ang mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Ang mga pastor. Ang mga group, religion group. I-shake daw tayo, iraratel ang cage. Yun ang sabi. Yun ang term ng Lord. Iraratel ang cage ng mga Kristiyano. Ayan. Kasi walang malakas sa panahon na yan. Pati yung mga leadership ng churches, magka-crumble yan. Sila. Yung panahon na yan. Kasi, kumbaga sa famine. Andiyan yan ang tinatawag na trouble.
tinatawag na tribulation. Yan ang tinatawag na tribulation na mangyayari. So dahil sinasabi nga ng Lord na tribulation na yan, hindi lang sa Pilipinas, throughout Asian yan, yung event na yan. Well, kita mo, payapang-payapa ang tao, hindi nila alam darating ang calamity. Parang ganun dyan sa Russia, parang walang nangyayari, biglang nagkagera, hanggang ngayon, hindi tapos ang gera. Ganun din sa California, parang nagkasunog lang, hanggang ngayon, hindi natitigil ang sunog. So ganyan, sinabi ng Lord na ang tao kailangan ma-update, ma-upright. So ngayon, kailangan i-exercise ang faith. Yan ang mga event na yan. Bukod pa doon, nakita nyo, this weekend, following weekend, nag-crumble na ang mga AI. Bumagsak na ang mga nag-design ng AI. Trillions ang nalugi sa kanila. Imagine mo, trillions. $1 trillion, hindi peso. Sa isang gabi lang. Oh. So, actually, sinabi ng panahon, babaguhin niya ang sistema ngayong huling panahon. Yung government natin, pati government natin, ma-outdated, mawawala. Dahil sa gera na yan. Kasi ang China mananalo sa gera. So, pag nanalo sila sa gera, target nila ang Pilipinas. Kasi tayo, kalaban kinoconsider tayo enemy. Pinaka-simple na anong gagawin sa atin yan, COVID. Kasi nga, ang COVID sa kanila nag-active ngayong January. Anong gagawin nila dyan? Iko-container nila yan. I-spray nila sa Pilipinas yan. Yung lockdown, obsolete na yan. Wala nang lockdown. Dahil walang magla-lockdown. Ang tinatawag na government, ng bawat local government, tatamaan ng virus. So, sino ang hindi tatamaan ng virus? Yung mga believer na may tinatawag na buhay ang faith sa Lord. Bakit? Kasi yung Holy Spirit na nanahan sa kanila, yun na magpuproduce ng tinatawag na antibodies para mag-cure ng devastation. So, para makaligtas ka, kailangan ka ng Lord. Tinatawag na temple ka ng Lord. Kasi yan ang gusto ng Lord na maging temple tayo Yung iba ayaw sa Lord, di ba? Ayun, Judgment Day para sa mga... Nag-Judgment Day na nung una pa Winarning nga na ang tao. Pero ito mas matindi ngayon. Dahil gera to, kasama ang gera. So, yun muna ang ating masasabi. Actually, ngayong February, di ba, nag-celebrate ang mga Chinese ng New Year nila. Ano New Year nila? Dragon yung God nila. Tingnan mo. Paano matutuwa ang Lord? Pero gagamitin din ang China para mag-start ng tinatawag na destruction. Sino ba may gusto niyan? Hindi, ang Lord nga ang may gusto Kasi nga ang tao, gusto niya i-upright. Yung ayaw, nung unang pinalalahanan ayaw, eto na ang judgment, darating na naman. So, kaya hindi mo masisisi ang Lord. Ginawa tayo ng Lord para magpunta sa heaven. Kung ayaw mo, magpupunta ka sa hell. Dalawa lang ang option ng tao. Dalawa yan, handa na. Nakita mo to. Hinahatak ng magnet. Yan ang patunay na ang soul ng tao hahatakin sa ilalim. Kasi ang hell nasa ilalim ng lupa. Nandiyan sa earth. Tayo, pag tinawag na earth, nasa ibabaw ng lupa. Nakatungtong lang tayo sa lupa. Pero ang hell nasa loob niyan. Lahat ng soul na hindi mapupunta doon sa tinatawag na paradise, hahatakin sa ilalim. Doon yung tinatawag na punishment. Yung tinatawag na everlasting na death. Yan. Sige, pupunta tayo sa basic, mga ka-friends. Ano ba ang dahilan bakit namatay ang Kristo sa krus? Bakit nagpakagago? Ako masasabi ko, kalukuhan yung katangahan yung ginawa ng Diyos Pero mo, Diyos ka tapos magiging tao ka. Para lang iligtas mo ang tao. Yung malaking katangahan, sino ba gagawa niyan? Pero gusto mo maligtas ang tao. Bakit mo naman ililigtas ang tao? Kasi nga mapupunta sa hell. Sino may kasalanan niya mapunta sa hell? Kasi
ikaw din naman ang gumawa ang Diyos din naman ang gumawa ng tinatawag na salvation. Yung una pa man, si Adam, di ba? Sinabihan niya mamamatay. Oh. Doon dumating si Jesus Christ dito, ang dahilan talaga niya mga friends, para iligtas ang tao sa kamatayan. Siya ang naging offering. Siya ang naging offering. He died on the cross. He suffered death. Na-experience niya mismo yung death. Para yung mga taong naniniwala, lahat ng tao na yan na naniniwala, lahat para iligtas niya sa death. Death from the flesh mismo. Yun ang ng essence doon. Ililigtas ka ng Lord sa death. Yun ang hindi naiintindihan ng tao kung anong meaning nung tinatawag na kamatayan ng Lord sa cross. Hindi nila alam na yung plus na ito ng tinatawag na body ng tao under curse of death. Ngayon dumating ang huling Adam, si Jesus Christ, walang father yan, kumbaga sa through miracle yan. Para siya yung second Adam na magliligtas sa tao sa everlasting death. Dalawa kasi ang death sinasabi sa Bible. Isang second death, yung siyempre may first death dahil may second death. Yung second death doon sa hell. Yung first death dito mismo sa laman. Ito ang sabi, babasahin natin. Ang sabi sa Hebrew chapter 2. Verse 9. Basahin natin. Ito ang sabi dito. But we see him who was made for a little lower than the angels, namely Jesus. Yung sinasabi dito si Jesus talaga. Because of the suffering of death, crowned with glory, honor. Yun ang sabi. He suffered from death. Bakit siya nag-suffer ng death? Dito rin sa passage na to, pinalo up ni Pablo kung bakit. Sabi dito ni Pablo ganito, therefore, since the children share in the flesh of blood, yung children dito, yung mga nanampalataya na, nakashare ang bawat isa sa flesh and blood. Flesh and blood pa rin daw yung mga believer. He himself, likewise, also partake of the same. Nakibahagi siya ng ganong klaseng sitwasyon. That through death, he might render powerless him who had the power of death, that is the devil. So sabi, nirelease tayo dun sa death at nirendered na powerless yung may kapangyarihan sa death, who has the power of death, that is the devil. Ang devils nga, sila Satan. So may may battle dito. Bago po yan, China na yan, battle na yan. Pero sa likod ng eksena na yan na darating, may Satan na nandiyan dyan. May mga evil na battle yan. So, yun ang dahilan. Kaya ngayon, tinatawag na hini-heads up uli ng Lord. Pinapalalahanan ng mga tao. Pero dun sa hindi nakinig, kasi nagpaalala na ng una pa nung first time na tinrobol ang tao, hindi pa rin nakinig ang tao. Ayaw niya talaga. Second time. Ayan. Tribulation na Millions nga mamatay. Napakahirap sabihin pero wala tayong magagawa. Nung nakaraan niya, millions na matay. Ngayon may gera pa, kasama pa COVID. Paano ngayon yan? Nagkakagulo yung mga leader natin sa election. Puro bangayan na bangayan. Hindi nila alam, sila mauuna. Puntir yan, target ang mga Malacanang na yan. Diba? Punishment ng Lord sa kanila. Dahil puro politika ang nasa isip nila. Kaya nga, merong tinatawag na optional Lord. Dahil pagkatapos yan, magkakaroon ng tinatawag na madidestroy,
ma-uninstall ang government. So pag na-uninstall ang government, may advice ang Lord. Yan ang ating topic. Na tayo, kailangan makaunawa ng raffle system na sinasabi ng Lord. Kung paano siya nag-i-elect ng raffle, in-advise niya nung una pa man, sa panahon ng mga Israelite, kung paano, katulad ng high priest ng Israelite. High priest, pinakamataas. Kumbaga sa atin yun, lumalabas na presidente yun. Kasi wala naman silang president. Ang ano nila parang system nila, parang theocracy. Ang pinakamataas na tao sa kanila yung high priest. So, paano ini-elect paano pina-elect ng Lord ang high priest nila, ang high priest? Through raffle. Pinaparaffle taon-taon yung tinatawag ng Levites, tribe of Levites. At kung sino man ang mabubunot, yun ang papasok sa Holies of Holies. Mag-anoint, magpe-perform ng tinatawag na redeeming ng mga Israelita. Mag-o-offer ng blood sa loob ng Ark of the Covenant, yung holy na Ark of the Covenant na pinagawa ng Diyos kay Moises. Nag-sprinkle ng dugo yun para sa mga tribes. So yun ang process ng Diyos. Ngayong huling panahon, 2,000 years ago, si Jesus mismo, yung blood ni Jesus Christ, ang in-sprinkled doon sa Holies of Holies. Hindi na mga hayop, kundi blood talaga ni Jesus Christ. So ganun kahalaga yun. So pag kailangan maniwala ka kay Jesus Christ para ma-redeem ka ng blood niyang yun. Yun ang epekto nun. Ano pa? Kaya mga friends, kailangan magpa-bautismo kayo sa tubig. Hindi ko sinasabing magpa-bautismo kayo sa religion, kahit kaninong religion. Kahit nakapitbahay mo mananampalataya sa Diyos, magpa-bautismo ka. Kasi yung bautism na yan, magkakaroon ka ng book of life sa heaven. Mag-witness sa'yo ang mga angels. Actual yan. Tapos, dahil nasa book of life ka na, doon tinupad mo ang righteousness na sinasabi ng Diyos. Hindi dahil sa religyoso ka, kundi ang point doon, tinipad mo ang utos ng Lord. Kaya hindi ako nag-a-advise ng kahit sinong religion ngayon. Basta mahalaga, magpabautismo kayo kasi may indwell kayo sa body of Christ. Magiging part kayo ng body. So, may karapatan kayong tumawag sa Father God. Magiging children of God kayo. Yun ang halaga nun. Kaya kailangan magpabautismo kayo. Sa tubig, meron pang baptism ng Holy Spirit. Pero, hindi ko muna may tuturo ngayon yon. Ano lang, mga basic principle lang tayo ngayon. So, yun ang sinasabi. Na, yun ang steps, fundamental. Si Jesus Christ nga mismo nagpabaptize paano hindi natin gagawin yan? Nagpabaptize sa ilog Jordan. Kanino siya nagpabaptize? Kay John the Baptist, yung pinugutan ng ulo ni Herodes. At ayaw pa siya bautismo ni Juan. Kasi nga, ako ang dapat na bautismo, sabi na Juan, hindi nga ako pwede magkalag ng lubid ng sandals mo Babautismo pa kita. Pero sabi ng Lord, gawin mo ang nararapat na katwiran. Ibig sabihin, do it for the righteousness, ang sabi sa English. Yung righteousness kasi sa Tagalog, hindi ko alam kung anong conversion. Katwiran kasi yan righteousness. So, kailangan, yun, anong baptismo yun? Bautismo ng pagsisisi yun, yung ginawa ni Jesus Christ. May kasalanan ba si Jesus Christ? Walang kasalanan. Kaya niya ginawa yun, para lahat ng magpapabautismo sa pangalan niya, makukovered dahil sasanib tayo sa body of Christ, makukovered tayo ng baptism niya sa kay Juan. Baptism o pagsisisi o repentance. Kaya niya ginawa yun para sa mga bawat isa na sasampalataya sa kanila. Mako-cover tayo ng bautismo ni Juan, even though na wala na si Juan. Kasi ang nag-utos nun kay Juan, ang Father God mismo. So, nung mabautismo si Jesus Christ, at tayo ay naman na-covered na sa Kanya through baptism to His name, na-covered tayo sa Kanya, covered ka ng bautismo ni Juan. So, yung turo ng baptism, kaya sinasabi, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Yung sa pangalan ng Ama, yung baptismo ni Juan. Yung pangalawa, si baptismo kay Jesus Christ, pangalan niya. Ngayon, hindi na pwede magbautismo si Juan dahil patay na. Kaya pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, dahil involved ka na sa body ng Christ, sa bautismo na yan, makukovered ka ng baptism ng pagsisisi. So, yun ang doon, explanation.
Hindi ibig sabihin, susundin niyo yung bautismo sa ama at sa anak. Kailangan na-explain yun. Yun ang utos. Spread out the gospel and teach them. Explain them. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang baptism in Jesus' name lang. Hindi yung Father, Son, and Holy Spirit. Kasi, hiwa-hiwalay na bautismo yan. Yung bautismo ng Holy Spirit, actual experience yan. Ano ko sa inyo yan, bablog ko sa inyo yung mga klase-klase ng bautismo. So, salamat sa wisdom ng Lord. So, ano pa? Di ba sabi nila, wala na yung Eden, Garden of Eden? Actually, ang Garden of Eden, nasa ilalim ng lupa. Explain ko sa inyo kung bakit. Kasi ngayon, dyan sa area ng tinatawag na Middle East, particularly sa Gulf Sea, doon sa unahan ng Kuwait, yan ang Eden, yung Gulf Sea na yan. Kinain ng lupa. Kaya nawala ang Eden. Kasi, paano mo masasabi? Dahil sinasabi sa Ezekiel. Sinasabi sa Ezekiel kung nasa saan ang Eden. Ating babasahin. Kasi ngayon, existed pa. Yung ginawa ang Eden, yung tinatawag na Garden of God, nung ginawa yan, may 4 na malalaking ilog. Yung ilog na yon ay ang Euphrates, Tigris, Pishon, at Gihon. Yun ang sabi sa Genesis. Ito ang nung ginawa sila, may 4 na ilog daw na naghihiwalay sa isang parang naghe-heading na malaking ilog. Ngayon, kung titignan mo kung saan yung topography ng lugar na to, kung nasa saan yung tinatawag na ilog ng Tigris at saka Euphrates, nasa yan? Nasa bukana ng Gulf Sea. Gulf Sea. Diyan yung bukana na yan, mga ilang milya ang layo, doon maghihiwalay sila na ang pangalan, Euphrates, yung isa Tigris. Yung Euphrates na yon, mula doon sa Gulf Sea na yon, hanggang sa Turkey, napakalayo, ilang bansang tinatawag na, kumbaga, i-encompass ng ilog na yon. Gaano kalayo ang Turkey? Sa gitna pa naman ng Turkey, ang laking bansa ng Turkey. Dadaanan niya ang Kuwait, dadaanan niya ang Syria, dadaanan niya ang Kuwait. 3 bansa, biruin mo gano'ng kalaking ilog yung Euphrates na yan. Tapos, nung pinagsangahan naman niya, dadaanan niya ang Kuwait, ang Iraq, dadaanan niya ang Iraq, at saka Iran, tapos sa dulong bahagi rin ng Turkey. 3 bansa rin. So, gano'ng kalalaking ilog yan na hanggang ngayon buhay. So, ang sabi sa Genesis, ang nawawalang ilog yung Pishon at Gihon. Ngayon, tinitignan ko yung tinatawag na geographical area. Kasi nandiyan daw sa pinagmumulan ng ilog na yan, nandiyan yung Eden. Tapos nawala. Yung pala, yung Eden na yan, ang sinasabi sa ibang book, makikita na sa ibang book, sinasabi naman na kinain ng lupa. Kinain daw ng abyss, yung kailaliman. Kinain. Nagpapatunay na ang Eden buhay, existed, kaso kinain ng abyss. Yun ang sabi ni Prophet Ezekiel sa chapter 28. Ayan, sabi dito.
Actually, maraming usapan dito eh. Pati si Satan, magandang pag-usapan dito. Pero dahil wag muna tayong umalis sa usapan natin, baka maguluhan kayo. Ah, sa, tama pala yun mga ka-friends. 31 verse 14. Sabi dito ganito, Thus say the Lord, sabi ng Panginoon, on the day the cedar went down to Sheol. Ayan. Yung cedar, yung mga giant trees yan na ang height yan halos umabot sa ulap. Yan ang mga cedar noong unang panahon. Kasi noon, wala pa masyadong gumagalaw ng mga puno. Kaya naglalakihan ng mga went down to Sheol ang cedar. I caused morning. I caused morning yung parang umiiyak, hindi to morning na umaga. I caused morning. I closed the deep over it. Yun, sinaraduhan daw yung mga cedars. Restrain the rivers and many waters were stopped. Kaya nangyari ngayon, yung many waters na to, ito yung Gihon at saka Pishon na nawawala. Yung Gihon na river at saka Pishon na ginawa ng ancient history pa na nawawala, ito ngayon yun. Kinos ng Lord na ma-dried up ang rivers. Ayan, dalawa dried up. Siyempre, yan, kumbaga ini-encompass niya yung Middle East. Bari-bari sa Saudi yan eh. Through Gulf Sea. Parang nagsisway ng ganyan yan, papunta sa Gulf Sea hanggang Israel, Lebanon, yan ang mga area na nandidiligan yan. Hanggang Sinai Mountains, yung mga area ng Sinai pala. So dyan naka-encompass yung rivers na yan. Mahaba rin yan. So, sinabi ng Lord na din-ride up niya yung lugar na yan. Ikinos niya na magmo-morning ang mga cedars. Kasi ng panahon na yan, malalaki nga ang gubat ng unang panahon. Gubat yan eh. Garden of Eden. So, ang sabi ng Lord, kinlos niya, sabi dito, I brought down to hell yung mga cedars at Sheol, sa Sheol. Pag sinabing Sheol, sa isang term yan, sa English, yan ay tinutukoy na hell. Yung Sheol, Hebrew salita yan. Kasi Old Testament, ang salita nung nagsulat nito ay Hebrew. Kaya ang tawag nilagay nilang word dito, Sheol. So ibig sabihin niya sa English, I went down to hell. Ang sabi. And I caused mourning. Lahat daw ng puno namatay kasi din-ride up niya ang mga rivers. Kaya yung Gihon at saka Pishon ay na-dried up. Ang natira lang, yung Tigris at saka Euphrates. Yun ang dahilan kaya nawawala yung dalawang malalaking river. Kasi hinahanap nila ang Eden. Yan ang kinukwento ko sa inyo ngayon, mga friends. At ito, tutuloy natin ang basa. I made the nation quake. Nations. Kinwake niya. Natural. Binuksan ng Diyos ang lupa sa panahon na yan. Yung tinatawag na Gulf Sea, sarado yan. Kumbaga sa Eden yan. Dahil binuksan niya yan, ginawa niyang sea, natural, mag-shake talaga. Sa panahon niya pa to, sa panahon of Asian time pa to. Ang sabi. I made the nation quake in the sound of its fall. Ibig sabihin, nung hinulog dito si Satan, kasama ng mga cedar, ayan, I cast it down to Sheol. Inulit na naman, pangalawang verse. Pinibigyan ng reiterate, kung anong tawag yan, nire-reiterate ng Lord na dinala niya sa impyerno yung mga cedar ng unang panahon sa kalaliman. Yan. With those who go down with the pit. So, sino yung go down with the pit? And all the trees of Eden. Kaya nawawala ang Eden dahil yung kanya mga trees
napunta sa, hinulog ng Lord, nilagay ng Lord sa kailaliman. Kaya nawawala yung Garden of Eden. Hindi matagpuan ngayon. Kahit sino scientist, hinahanap yan. Ito lang ang sagot, nandito lang sa Ezekiel. Ngayon yung topography, dahil nilindol ng Diyos yan na malakas, dati ang agos ng ilog, galing sa Turkey, papunta ng Gulf Sea. Pero nung unang panahon, mataas yung lugar na yan. Ang agos ng ilog pabalik. Galing sa Gulf Sea, kasi hindi pa siyan, hindi pa maalat yan. Sarado pa yan. Doon sa bukana kasi ng Gulf Sea, makitid lang yan. At makikita mo kamang-kamay yung, nakakama talaga yung pagkakabukas sa kanila. Sarado yan, bali tubig tabang yan. Dahil sarado yan, kumbaga nandiyan dyan ang gagali yung ginawa ng Diyos na garden para i-watered ang Eden, ang sabi. Ang agos ng tubig pabalik. Galing sa Eden, papunta doon sa Turkey. Yun ang dati nangyari. Dating galaw. Pero dahil nga nilubog ng Diyos yung lugar na yan, bumalik ang agos ng ilog. Bumalik. Kasi nga, pati nga yung magnetic field ng Earth, di ba? Ngayon, bumabaliktad na. So, noong unang panahon, ang agos niyan pabalik. Papunta, galing sa Turkey, papunta sa, galing sa Eden, papunta sa Turkey. Ngayon, pabalik na. Galing na ng Turkey, papunta na sa Gulf Sea. Kasi bumukas na yung tinatawag na Eden. Nawala yung Eden, kinain niya. Naging dagat ngayon. Di ba? Kahit nga yung Egypt, yung desierto dyan sa Egypt, nakakakuha sila ng malalaking tinatawag na libingan ng malalaking mga dinosaurs. O, ibig sabihin, yung desierto sa Egypt dati ng mga bato na napakataas, dating dagat. O, paano sila makakatagpo ng mga dinosaurs sa tubig na pandagat? At saka malalaking tinatawag na fossils ng mga balyena. Marami, hindi lang isa. Parang graveyard ng balyena. Kung hindi lubog sa tubig dati ang tinatawag na Sahara Desert. So, ibig sabihin, marami na nangyari dito sa mundo. Naghiwa-hiwalay na nga yung yung mula nung mangyari kay Noah, marami na nangyari dyan. So, kaya ang Eden, nandiyan dyan talaga sa Gulf Sea yan. Yung pinaka tinatawag na Kuwait ngayon, yan dyan sa harapan yan ang Eden na nawawala. At bumaliktad na ang agos. Kaya hindi na pwedeng makita. Unless na lang kung kaya nila yan na malalim. Kasi sinabi, dinala sa Seoul. So, yung masishare ko sa inyo ngayon. Maganda nga yan, i-really. Kaso, iniisip ko kung yung gagawa tayo ng pinaka-parang PowerPoint. Ang hirap, hindi ko tuloy magagawa. 2 days ko lang pinag-aaralan yun. Paano ko ipa-PowerPoint Hirap So, yun na lang muna mga friends. Post muna tayo Bali, magpa-part 2 tayo ng ating vlog.